Huwag na nating palampasin ang player na most requested sa ating PBA Story Series, ang one of the finest players sa PBA at isa sa mga players na may pinakamaraming fanbase na si James Yap. Ano na nga bang buhay niya pagkatapos na umalis na lang bigla at hindi na nagpapakita sa PBA kahit kinonsidera pa bilang isang active player? Marami pa rin na naghahangad na sana sa Magnolia siya magre-retiro kahit malabo na. Alam naman natin na masyadong mahaba kung pag-uusapan natin isa-isa ang kanyang mga achievements o mga naabot na individual awards sa PBA. Kaya naman, isummarize lang natin ang kanyang kwento ng buhay hanggang sa mag-come up tayo sa kung ano na siya ngayon. Si James Carlos Agravante Yap ay pinanganak at lumaki sa Escalante Negros Occidental. Bata pa lang si Yap, mahilig na talaga siya sa sports. Alam nyo ba na hindi naman basketball ang unang sport na nilaro niya? Athletic po si Yap at naglalaro ng football, baseball at track and field hanggang high school. Pero naging idolo naman niya sa basketball si Samboy Lim. At dahil lang dyan, sinubukan na rin niya ang pagbabasketball at tinatalo niya ang lahat ng mga kumakalaban sa kanya sa shooting. Kahit mga tricycle driver pa yan. At dito na nga niya sineryoso ang pagbabasketball, lalo na nung tumuntong na siya sa Bacolod, Taytong High School. Tapos nag-transfer siya sa Manila. At dito na nga nakakuha siya ng 3 PRISA titles. Alam nyo ba na si Yap ay dati palang nag-tryout sa Ateneo at Lasal? Pero dahil parang puro English speaking daw ang mga tao doon, kaya naglaro na lang siya sa UE. Unang taon pa lang niya ito kasama ng teammate niya si Ronald Tubid. Alam na ni Tubid agad na si Yap ay may malaking potensyal para mag-PBA dahil pang professional na daw ang galawan nito. Isa din sa mga notable players ng UE ay si Paul Artadi ang makakapagsabi nito. At naitatag niya ang kanyang sarili sa UAAP bilang one of the best shooters sa UAAP, averaging 20 points per game. Bilang resulta, siya ay naging UAAP MVP taong 2003 at 2 beses ding napabilang sa UAAP Mythical 5. Bago siya pumasok sa PBA, naglaro muna siya sa PBL ng 4 na taon. At ilan sa mga naging teammate niya dito, sina Mike Cortez sa ICTSI Lasal, Mark Cardona at Joseph Yeo. At noong 2004 naman, nakasama niya si Jojo Tangkay sa PBL. Sa taon ding ito, nagpa-draft na si Yap sa PBA and the rest is history. Dito sa Pure Foods Tender Juicy Giants, na-establish ni Yap ang kanyang pangalan hindi lang sa team na to kundi sa buong PBA. Napansin ng team na si Yap ay isa palang clutch player at yan ang specialty niya dahil dyan tinawag siyang big game. Kalaunan tinawag ding man with a million moves. Habang tumatagal mas gumaganda pang lalo ang mga performances niya under BMEG lalo na sa panahon ni Team Cone. Sa edad pa lang na 24, siya na ang pang-5 pinakabatang player sa PBA history na nagkaka-average ng 17 points per game at later on nakakuha pa ng back-to-back 40 plus points. Dito na rin nabuo ang rivalry ni Mark Agiwa na isa ring prolific scorer sa Ginebra. Every time na naglalaban ng dalawang team na to, sobrang dami ng nanonood lalo na kapag playoffs. Bilang resulta sa excellency ni Yap sa Pure Foods franchise, siya ay nakapagtala ng 7 PBA titles, kabilang na ang Grand Slam noong 2014, 4-time Finals MVP, 2-time PBA MVP, 1-time BPC, 18-time PBA All-Star at iba pa. Kung nakukulangan kayo, abay basahin nyo na lang. Hindi may pagkakailan na si Yap tinuturing na face of the franchise. Pero usap-usapan, noong taong 2016 si Yap ay nasa trading block at nangyari na nga. Nagkaroon din daw na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Boss Al at James Yap. Ang kapalit si Paul Lee. At dito na rin nagsimula ang mga blockbuster trades sa PBA. Nag-ingay ang trade na to sa entire PBA community. Dito naman sa Ross, nasusuklian naman ni Yap ang pagkuha ng Ross sa kanya ng ilang beses silang nakakaabot sa semis under Coach Caloy. Pero ayaw nga lang makapag-finals. Gayunpaman, nanalo naman si Yap na kanyang pangalawang 3-point shootout contest champion taong 2018. Hanggang sa dumating na rin ang panahon na kahit gusto pang i-renew ng Ross si Yap, pero si Yap na ang nag-opt out. At ginusto ni Yap na lumipat na sa Blackwater. Last year, binalita naman ng boss ng Blackwater na mukhang magre-retiro na daw si Yap. Pero hanggang ngayon, ang one of the 40 greatest players natin, hindi na nagpapakita sa PBA since nung nag-expire ang kontrata niya. Tahimik siyang umalis sa Blackwater at nag-focus sa ibang bagay. Ano na nga bang buhay ni James Yap ngayon? Siya po ay isa ng politician, councilor ng San Juan at abala ngayon si Yap sa mga charity events sa mga bata. Sinabi niya na kahit wala siya sa PBA, nandiyan pa rin ang pulso niya at nagpapakondisyon. Masaya na rin si Yap ngayon kahit mag-isa kasama ang mga anak niya.